Kapayapaan sa inyo, mga bata! Kamusta kayo? Alam niyo ba, pagkatapos mapako sa krus si Jesus, akala ng marami, tapos na ang lahat. Wala ng pag-asa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, may isang kakaibang pangyayari na nagpabago ng lahat? Kung ikaw kaya ang nandun, ano kaya ang mararamdaman mo? Halina't alamin natin ang kwentong pinamagatang, ang pagkabuhay ni Kristo Jesus, na mababasa sa 1 chapter 20 verse 1 to 18. Noong una, nang nasa lupa ang Panginoong Jesus, siya ay nagkatawang tao at isinilang bilang isang sanggol. Habang siya'y lumalaki, nagturo siya ng pag-ibig at pagpapatawad. Nagpagaling ng may sakit at gumawa ng mga himala. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, siya ay ginawa ng masama. Hinuli at hinatulan kahit wala siyang kasalanan. Sa huli, siya ay ipinako sa krus at namatay. Inilibing siya sa isang libingan at tinakpan ito ng isang malaking bato. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, may kamanghamanghang nangyari. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sila Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng katawan ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreyo, "Rabboni," na ang ibig sabihin guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. At dito nagtatapos ang kwento. Mula sa ating kwento, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, laging may pag-asa. Ayon sa kwento, si Maria Magdalena ay umiiyak at sobrang nalulungkot dahil akala niya na wala na si Jesus. Pero hindi doon natapos ang lahat. Biglang napalitan ng lungkot ng saya nang makita niyang buhay si Jesus. Kahit sobrang lungkot ng nararamdaman natin, may darating pa ring saya. Hindi habang buhay ang problema. May pag-asa palagi. Kapag nahihirapan ka o may problema sa school, sa kaibigan o sa bahay,
pwede kang manalangin sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang nararamdaman mo. Dahil si Jesus ay buhay at nakikinig. Bibigyan ka niya ng lakas, tapang at pag-asa. Ikalawa, buhay ang Diyos at lagi natin siyang kasama. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay may hatid na pag-asa at kagalakan. Ibig sabihin, si Jesus ay buhay at hindi tayo iniiwan. Kahit hindi natin siya nakikita, lagi natin siyang kasama. Gumagabay, nagbabantay, at nagmamahal sa atin araw-araw. Siya ang liwanag na nagbibigay lakas ng loob sa atin. Dahil buhay si Jesus, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya palagi. Tayo na mga bata sa ating activity sa araw na ito. Pakihanda ang mga sumusunod na materials. Bond paper, lapis, crayons, colored pencils, pambura. Para sa ating panuto, hatiin ang bond paper sa gitna. Sa kaliwang bahagi, iguhit o isulat ang mga bagay na kinatatakutan o ikinalulungkot mo. Sa kanang bahagi naman, iguhit o isulat kung paano ka binibigyan ng pag-asa ni Jesus. Nasa screen natin ang halimbawa. Kulayan ang iyong drawing para mas maging malinaw ang mensahe. Ibahagi ang iyong ginawa sa klase o sa guro. Tapos na ba kayo mga bata? Wow, ang gagaling nyo naman! Kaya't laging tatandaan, sa Diyos tayo laging umasa. Narito naman ang ating memory verse para sa araw na ito, na mababasa sa Isaiah chapter 41, verse 10. So do not fear, for I am with you. Maraming salamat mga pamana! Hanggang sa susunod, paalam, Miss Pa!